tumayo na. Mag-initiate na po ang ating gawain. Yes, Lord. Naanyayahan ko po bawat isa na tumayo. At tumulong tayo sa presensya ng ating Panginoon sa inyo po mga pinatatayuan. Nais ko po na bawat isa ay magkaroon ng panatagiyang panalangin. Katulog natin sa Panginoon ang laman ng ating puso at isipan. At hayaan natin na mangusap sa atin ng Diyos sa mga oras ito. Yes, Lord. Panginoon, salamat po, Lord, sa umagang ito na pinagkalama sa aming Panginoon. Narito kami, Lord, wala kami ibang nais, Panginoon. Kundi maitaas ka, mapapurihan ka, Panginoon, sa oras at Lord. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Sinasabi mo, Lord, ang bawat puso namin, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. So, sabi mo nga sa iyong mga salita sa Psalms 26 verse 2, siya sabi, nagsusubuhin na po ako, Panginoon. Niyo ako, Panginoon, sabihin mo ang aking puso at isipan. Verse 3, dahil lagi kong naaalala ang iyong pagmamahal at namuhay ako na pinanghahawakan ng iyong katapatan. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Sinasabi mo, Lord, ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Kami, Lord, kaya awin sa iyo ang isang awitin. Matanging ito ka mga pagpapagpapag. Yes, Lord, hallelujah. Yes, worship you, Lord.
Salamat Panginoon. Nakapagdanas mo na nakapagpapatawag mo. We worship you, Panginoon. Panginoon na tayo sa patuloy sa mga kagitan ng Panginoon. Yes, Lord, hallelujah po yung Panginoon sa mga. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Muli, sa mga pag-privilege, Panginoon, muli ay kami kakasama, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong pag-ibig mo, Lord. Patuloy, Panginoon, na nasa mga Panginoon, dalangin mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ano man yung nakikita ang karumihan, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Kung kami man po, Panginoon, ay nakapag-isip ng hindi maganda sa kapwa namin, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, ay naging cause ng discouragement sa bawat sauhan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang pusong mapagkumbaba, Panginoon, ang pusong tapat, Panginoon, ang pusong malinis, God. And Holy Spirit, teach us, guide us, illuminate us, God, na sa bawat salita, Panginoon, na marinig namin sa umagang ito, Panginoon, ay hindi ito masayang, bagod ito, Panginoon, ay aming maisabuhay, Panginoon. And even, Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, nagagamitin mo, Panginoon, use Him mightily and effectively, O God. Sa oras ko, Panginoon, wala kami ibang nais, Panginoon, kundi ang sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon, na pilain ka, O Diyos. Salamat, Lord, sa bawat isa na narito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang pagsama mo at hanggang sa pagkatapos ng aming gawain, O Diyos. Thank you, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at pagkakila sa aming mga langin at Jesus. Amen.
Yes, Lord. Hindi nga ako, Pinoy. Nakasama ka namin, Lord, sa mga oras. Salamat, Lord. Sa bisensya mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Kami, Panginoon, ipatuloy na ang awit sa iyo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kailangan mo, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Lord. Nananuan ka na sa iyo, Panginoon. Hindi kita pagkakalaban. Aming Diyos, kay Panginoon, mula anong kagayon, at sa habang panahon, sana'y katapat, ay aming Diyos. Wala na kitang Panginoon. Aming
Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, God. Salamat sa pagsama sa amin, Panginoon. Ramdam namin ang presensya mo, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na maghari ka at pagpiling sa buhay ko na bawat isa. Salamat, Lord. Panginoon, the presence of glory in the mighty name of Lord Jesus Christ. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng lalakas na. Magkano yung sa bawat isa? Ang mahal ko. Si Diyos ng pinakabagas na pagkakas sa salamat. Yes. And so, bigyan ko po ng kaunting minutang bawat isa na uminom po, kumuha po ng inyong mga Bibles.
At mag-ready po yung para sa Bible reading. Mag-ready po. Ninong nag-charge. Yes. Yes, kasi pag ayan, so mag-ready po. Sino po mag-Bible reading? Sinabi ko ba? And so, before tayo mag-start sa Word of meron mga God, doon. dahil naanyahan ko ang bawat isa, kung sino man ang may nais na mag-testimony, tinatawagan ko po dito sa harapan. Sino po ang pinagpala at pinalo sa buong isang linggo? Siyempre, hindi lang natin pagpapasalamat is yung mga pagpapala. Siyempre, yung mga pagpapalong ginawa sa atin ng Panginoon kasi yun ay blessing sa atin ni Lord. Magtaka po tayo sa buhay natin kung walang pagpapalo ng Panginoon. Sino po ang nais tumayo? Kayo po yung Sister Caro. Welcome po sa YJCNC. Mabuhay. Praise the Lord! Amen! Purihin po ang Diyos at sa kanyang biyaya. Ako po ay muling nakauwi dito po sa Philippines ng payapa po at ligtas. At sinasabi mo sa biyaya ng Diyos kasi nga this time na nakasurvive po ako na hindi ako nahilo sa aeroplano. Kasi talagang the last time na ako pabalik ng Canada ng last year, talagang kasi katatapos ko lang ma-hospitalize dito sa Calamba Doctors, diba? Calamba Doctors. 2 weeks before my departure, ay nagkaroon ako ng sabi ng doktor, mag-stroke, pero pagdating ko sa Canada, ay examine ako. So, wala akong bahid ng stroke. I have no heart problem. So, lahat ko ay galing sa Diyos. Kasi akala ko po talagang hindi na ako makakapagputuloy ng aking ministry sa Canada. Nagpapaalam na ako sa pastor ko na magpupit na ako sa ministry kasi ang dami rito pong ministry sa Canada. So, hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi, magpagaling ka. So, praise the Lord. At nag-pray po ako sa Panginoon, Lord, kung kalooban niyo po, nagpapatuloy po sa ministry, ipakita niyo po. So, siguro less than 1 month, minister ni Lord yung strength ko. Kasi during that time, after my arrival sa Canada, talagang I was so weak. Very foggy yung mind ko. Ayokong mag-isip. Ayokong mag-aral. Kasi nagtutulog din ako sa Canada. So, kaya sabi ko, baka ito na ang time kasi retire naman ako. Lord, baka pwede mag-retire na rin ako sa ministry. Wala daw retirement sa ministry. Bugin na natin. So talagang nagpupuri ako sa Diyos at muli po niya akong ginamit sa Canada. And besides po, imbis na nabawasan yung aking ministry, ay nadagdagan pa. Nasign ako ng aming pastor sa isang city rin po sa Ontario, kasi Toronto kami. So, inasign po ako sa Hamilton para doon sa revival ng isang church. So, ito, muli ako nakabalik. Alam ko rin po, hindi ako makakapagbakasyon sa Philippines. Muli. So, praise the Lord. Mahal ko po ang aking mga kapatiran sa Philippines. At hindi ayaw na Lord na hindi ako makarating dito. So, all glory belongs to God. At sa puri ng Diyos, namin ko rin po si Pastor Resty. Kahit online ay nag-uusap kami lagi. Kasi nga yun alam nyo na yung nag-istorya ng church na nabuksan natin dito sa Mabuhay. In-endorse ni Pastor Nestor, si Pastor Resty. So, salamat sa buhay ni Pastor Resty. At siya ay nagpapatuloy na pastulan yung mga tupan din dito sa Mabuhay. At nakilala ko rin po kayo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Glory to God po sa buhay po ni Sister Carol. Hindi po aksidente na narito kayo. Alam ko si Lord may plano kung bakit tayo pinagsama. So yun, sino pa po? Anyone? Nanay.
Sunod si KJ. Busy ako. Busy daw siya, busy. Busy ka talaga. Amen. Kami po mag-asawa ay umuupa ng bahay. Pero biglang-bigla tumawag si Sister Carol sa akin na kami na lang picture dun sa bahay nila. Pati nung kapatid niya din, dahil ikaw na dyan, basta i-maintain mo lang yung mga sila. Sabi niya gano'n sa akin. At ikayod man namin ang paat kamay namin, di kami nagkakaroon ng gano'ng kahalagang bahay ninyo. Kaya napakalaki ng pagpupuri ko sa Panginoon. Salamat. Lagi niya akong binibigay ng mga prayer ko. Kasi matagal ko nang pinagpeprayan, Lord, bigyan mo ko ng sarili ng bahay. Kasi naupa kami. Yung tatlong anak ko may sarili bahay, pero ayaw namin makisama. Yun po. All the glories. Amen. Amen. So, pag may nanay, may anak. So, syempre, tuwag ba isa? Busy. Ano ba, Jay? Busy daw siya, busy daw siya. Mabit family, ayaw mo talaga. So, ilan ba? Sino pa po? Wala na po ba? Yan, Sister Judy. Ayan. Yan, sa magpapalang umaga po sa bawat isa. Praise God. At muli ay tayo nagkakasama po ngayon. Glory to God po sa buhay po ng bawat isa. So, salamat po sa Panginoon dahil talagang answered prayer po ako talaga. Kasi nung Friday po ay kami ay nag-start na po ng aking ka-team. Sa mga kananay ko po na nag-start na po kami ng PS Bible Study po noong Friday po. Sarap po sa pakiramdam na talagang nakapag-start kami. Talaga first time ko po mag-handle ng Bible Study po. Dati po ay assistant lang po ako. Nag-assist lang po ako kina Pastor at sa Mega Chairway. So ngayon po rin po ang Panginoon ay nakapag-build up na rin po ako ng small group Bible study po. Iba ang feeling po na talagang nandun yung gusto mo sa gawain. Kasi the more na mag-handle ka ng ganong gawain, the more yung nag-level up yung lahat. Yung challenge, yung faith mo, yung commitment mo. So, puri ng Panginoon dahil isa din po yun sa nakapag-post sa akin yung aming topic sa GNU. Hindi ba ako napipilitan, Sir, pero yun talaga yung heart ko. Yun yung pinag-pray ko na this 2025 na makapag-start ako. At yun hindi sa akin ng Lord. Though hindi man kami kadamihan, pero habang naglalakbay ang panahon, siguro meron naman, with the grace of God talaga, meron at meron madadagdag sa amin. So sa ngayon siguro mga iilan lang kami, pero darating ang panahon na yung talagang masabi mo ng small group talagang marami na. So, more responsibility na rin po sa kanila. At the same time din po, salamat din po sa Panginoon sa ups and downs na naranasan din namin as mag-asawa, especially talaga financially na hindi po biro talaga yung aming naranasan ngayon. But by faith talaga kami lagi, alam niya ni Sister March, by faith kami lagi when it comes sa amin, financially talaga. At yun ang pinanghawakan ko talagang verse na yun ng Philippians 4 chapter 6 na ano man yung mga naranasan natin, huwag kayo mabalisa. Kasi sa halip, hindi natin yan sa Panginoon na may pasasalamat. Dahil sa mga pagsubok na yan, yun yung way na lalo tayong lumagot sa Panginoon, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Yun talaga yung pinanghawakan ko. So, inuulit ko lang talaga, ang Diyos naman ay hindi nagkurang sa amin. Yun nga lang talaga is ikaw talagang maging wise ka din. Kasi ang kaaway is tuso. Maging aware po tayo doon. At the same time din po,
glory to God din po sa buhay ni Sister Carol na nakasama na natin ngayon na which is yung puso niya ay nandun talaga sa pag-ministry talaga. Salamat po sa Lord dahil ginawa ko siya ng daluyan ng pagbabala sa atin. Hindi naman po talaga bago sa atin na yung mga yung ginawa niya sa atin. So, all in all po talaga sa Diyos ang lahat ng papuri. Yung meron pa po gusto magpasalamat sa Panginoon. Wala po ba? Mag-proceed na po tayo sa next. Wala po? Ayan. So, tinatawagan ko na po yung magba-Bible reading sa mga oras na ito, sa umagang ito. Wala pa. Buksan po natin ang ating Biblia sa Jonas 1 verse 1. Chapter verse 1. Salit-salitan po tayo sa ulit sabay-sabay po tayo. Verse 1. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amicha. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, verse 3, sabay-sabay po. Sa halip ng Zabulon, pinasya ni Jonas na magtago sa Tarsi, pagkat naakala niya malayo na iyon kay Yahweh, kaya natungo siya sa Jope, at humanap ng barko papunta sa Tarsi. Kung maibigay niya ang mauulang upa, sumakay siya sa barko kasama ng mga ulat. Talagaan ko. Pinagpala ng Dalawang mic, talagaan ko. Amen. Ayan. So, bago po ko po tatawagin ng ating buting pastor, tinatawagan ko po muna ang kanyang anak para magbibigay po ng isang awitin para sa ating Panginoon. Yung isang malakas na palakpak sa Diyos sa buhay po ng Isaya. So, yan. Alam po kung alam niyo itong kanta nito. Yan. Pwede niyo po kasabayan sa awitin. Your mercy amazes me under your wings. Your shadow covers me with promise of love. Where my heart is safely undone. To me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear your whisper, my hope is gone, and my heart is safely undone. My soul is anchored with you. My resting place is in your name. Your servant is listening over the noise. I hear your whisper, my hope has gone, and my heart is safely undone. My soul is anchored with you. My resting place
Lord. Your servant is listening. Oh, worthy Lord. I hear you whisper, my Lord. My heart is safely my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. My fortress is you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. Forever safe. Mana talaga sa ina. Wala si Papa. Mana sa ina. Akala ko sa daddy. Pinagmana naman sa daddy. Basta mana sa ina. Joke yan. Siyempre, kayo na po pagmamanay mo sa lahing lumundad. So yan, dadako na po tayo sa pakikinig ng Word of God. Ihanda na po natin ang ating pusong isipan. At nawa ay hindi masayang ang mapapakinggan natin na Word of God sa umagang ito. Handa na po ang bawat isa. Handa na nga. At isang malakas na palakpak na muli sa Panginoon. Yes, Lord. Yan. Pagkawa na po natin maging Pastor Leslie Mamanggal. Amen. So, good morning po sa bawat isa. Amen. Kaya sabi mo kasi katabi kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyo. Wala naman talaga tayo ibang pwedeng maging panggulan, fortress, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po. And we are so thankful and blessed dahil parang kailan lang, pinag-pray lang natin si Sister Carol. Ngayon, kasama natin siya. Can we give a clap of praise sa ating Panginoon? Madalas naman po kami nagkikita, pero online. Tapos, gabi sa kanila, umaga sa atin. Umaga sa atin, gabi sa atin, umaga sa kanila. So, magkaiba ang panahon. Pero still, sabi nga natin, magandang laging reminder sa ating bawat isa sa atin. Patulad ni Sister Carol na, ilang taon na Sister Carol? Wow, 72 this month. So, kailan yung this month na yun, Sister Carol? January 23. Sabay-sabay naman pala mga natin ang Panginoon. So, birthday, Thursday. Sige. Hindi po ako mag-invite.
So, sa umaga pong ito, we will continue our topic. Na ang tema natin is all about go and make example of all nations. Ang text natin is on Matthew 12 chapter, hindi Hebrew, no? May narinig ko kahapon, Hebrew 28 verse 19 to 19. Ha? Hebrew 28, no? Matthew 28. Wala rin di alam. Matthew 28, chapter 28, verse 18 to 20. Tapos, every Sunday, meron tayong topic na umuugnay doon sa ating team. Salamat na sa Diyos kasi sa umagang ito, ang pinaka-topic natin is we have to rescue the perishing. Yun po. Sa kuluhan natin, sabihin natin, yung mga taong, mga tao na kung saan they are already na mapapahamak sa hell. Pero, kaya nga sabi sa napakagandang awitin na dapat hindi maging pinit ang ating puso at ang isipan. Pinit. Ibig sabihin, hindi tayo manhid. Hindi po dapat apathetic yung ating nararamdaman sa mga lost. That is our mandated sa atin na ang bawat isa, ng bawat mananampalataya ay mag-comply sa commandment na Panginoon. Kaya pamunta natin ating pag-uusapan, rescue the perishing. Saka sagitin natin, sa kuluhan natin, ang mga mapapahama. Let us close our eyes before we proceed and let's pray sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, we are so thankful and blessed this morning for giving us the strength, a new day, to serve you, to worship you. And thank you so much, Panginoon, sa napakagandang pagsamba na iyong bigay at biyaya sa atin. Today, Lord God, we are asking for your guidance. Give us open eyes, open ears. Sa ganang Panginoon, ang aming mga faith ay mag-grow. At magamit mo kami mightily and effectively sa biyaya at tulong. And we are asking also, Panginoon, to guide us ng Holy Spirit, na ikaw po ang paunawa, illuminate us, magrema ka sa buhay ng mga anak mo, at ikaw po ang maitaas sa amin. Inyong likod, kaya mo, Panginoon, mamutawi lamang sa aking mga bibigay, mga salita, galing lamang sa iyo. Karangalan, papuri at parangal pa sa salamat. At ang isa lamang, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, at in sa akin amen and amen. So, may isa pa natin palaparan, ang Panginoon, Lord ito ba, nag-aapoy. Sabi ng mga kapitbahay, nag-aapoy ang iglesia sa YJCMC mabuhay. Talaga palang literal na nag-aapoy. Kasi ang mga mananampalataya ay anemic sa paghayos at sa soul winning. At sabihin mo sa kapatid, mag-aapoy pa rin tayo kahit dahil tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Amen po? To give us an overview dito sa ating text na kung saan sa book of Jonah ay napakadali lang isipin na inutusan si Jonah papunta ng Nineveh, pero instead na ang puntahan niya yung lugar na pinag-utos sa kanya ng Panginoon, opposite. Napakadaling disobedient. Napakadali lang natin isipin si Jonah kay God, kay Yahweh. Pero alam niyo ba behind much deeper pang reason why si Jonah ay nagre-refuse talaga na mangaral ng salita ng Diyos sa mga taga-Nineveh. Actually, ang Assyrian, mga kapatid, is located sa panahon natin ngayon in the Middle East. At during their time, yan po ay located sa Mesopotamia. At isa sa number one na enemies ng bansang Israel ay ang mga Assyrian. Actually, ang grupong ito, si Jonah, the real reason why Jonah refuses to go to Nineveh, hindi lang yung dahil disobey siya sa Panginoon. It is because meron tayong desire niya talaga. Actually, desire niya talaga na
na i-destroy ang Nineveh. Alam niyo kung bakit? Sabi-sabi niya sa akin, 1, 2, 3, go. Okay, hindi ko kayo sabay-sabay. Kasi ang Assyria, mga kapatid, alam niya yan eh. Alam ni Jonah na sila yung, hindi lang sila yung kalaban, kundi sila yung number 1 na tumatay sa mga kalahit niya. So therefore, parang katulad ng isang anak na susubuin mo sa isang lugar na gusto nandun ng mga kaaway mo, parang talagang ang number one mong response is, ba't ako pumunta doon nandun yung mga kaaway ko? Mas maganda nga, magsakan na sila ng mga piso na kung sabi maganda matay na sila lahat. Parang gano'n ang response na itutubo natin. At least, sa Jonah chapter 3 verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya, hindi na niya pinarusahan. Yan ang isa sa ayaw ni Jonah. Kasi desire ni Jonah was to destroy the Nineveh. Kasi kalaban nila yan eh. At marami silang mga lahi niya na namatay nang dahil sa bansang ito. Kaya hindi lamang desire niya, meron din itong ethnic and national prejudice. Ang Assyrian, bukod sa kanilang kalaban nila ito rin ay napakasama talaga nila. Violente. At talagang they oppress ng bansang Israel. Kaya si Jonah, ayaw niyang pumunta doon kasi alam niya na kapag ang bansang ito, kahit na napakasama, at nakinig sa kanyang pangalan, napakabait ng Diyos. Sabi mo nga siya, napakabait ng Diyos. Ano po? Kaya, baka magsisi sila eh. Kaya, i-spare ng Lord ang kanilang buhay. Kaya mapapansin nyo, sa narrative, sa story, na kung saan nangaral na si Jonah, nagsisi ang bansang Israel, ang bansang Nineveh, kaya masama ang kanyang loob. At si chapter 4, nagpunta siya ng ilang masamaan ng loob. Kasi hindi nangyari yung gusto. How do you feel, mga kapatid? Kung ikaw ang lalagay sa kalagayan ni Jonah, sa paligid mo, madali lang na pumunta ka sa isang lugar na kung saan. Ito yung mga tao na kung saan ng bastos na kanimura sa iyo. Pumatay sa mga kalahit. Tapos utusan ka ng Diyos. Puntahan mo sila. Yun nga lang, magpatawad anak. Isang tao pa lang yan. What if buong bansa? Kaya hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple itong calling na ito ng Diyos sa buhay. Actually, sa chapter 1, verse 1 and 2, inutusan si Jonah. God commanded Jonah to go to Nineveh. Pero ang response niya, opposite sa kagustuhan ng Diyos. Verse 3. Bigyan ko lang kayo ng overview. And then, along the way, papunta ng Tarsus, siya po ay naka-encounter ng storm, great storm. In the sea, at the sea. And then, mula verse 4 yan hanggang verse 6. Verse 7, nagkaroon ng kaslat. At ang na-found out si Jonah, ang cause ng kanilang nararanasan. Verse 11 to 12, kinonfess ni Jonah na siya ay tumatakas sa Diyos, sa kanyang Diyos na buhay. No? Kaya ganon, dumaranas sila ng storm. So, nag-decide na siya ay itapon sa dagat. And then, medyo nag-aalangan pa nga yung mga tripulante. Pero, dahil sa nais na nila talagang pumayapa, paghagis kay Jonah, pagbagsak sa tubig, biglang pumayapa ang buong paligid. At sa verse 17, nakita natin yung naging faith ni Jonah, naging destination niya. Siya po ay dinala ng Diyos doon sa lugar na ayaw niyang puntahan. So, makita ng malaking dinis, malaking isda. So, hindi natin ang importante rito, mga kapatid,
no, yung paano ba tayo gamitin ng Diyos in rescuing the perishing? Paano ka ba gagamitin ng Lord mightily and effectively sa kanyang ministeryo? Katulad ni Jonah, may personal sentiment si Jonah sa panahon niya as he responds to sa calling ng Lord. Ikaw, ano ang mga reason mo sa calling ni Lord kapag ikaw ay inuutosan niyang sagipin, saklolohan ang mga taong nakahanda ng mapahamak at mapunta ng impyerno? Well, unang-unang bagay na kailangan nating gawin. Sabi nga rito sa chapter 1, verse 1 and 2. If you have your Bible, please open your Bible. Sabi niya, parurusahan ni Yahweh ang mga pinagtaguan ni Jonah o tinakbuhan ni Jonah si Yahweh. Verse 1 and 2. Sa aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa magitan ni Jonah na anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh. Sa verse 2, pumunta ka sa Ninive, isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga-roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Well, first of all, para magamit tayo ng Diyos sa pagsaklolo sa mga mapapahamak, una po, you have to make sure you're calling. The calling for the rescuer. Ang pagtawag ng Diyos sa mga gagamitin niya para mag-soul winning at mag-disciple ng mga tupa niya. Amen po? Lagi niyong tatandaan, you are called by the Lord. Wala pong nasa ministeryo na totoong genuine Christian nang hindi ka tinatawag ng ating Panginoon. Katulad ni Jonah, no, siya tinawag ng Diyos at specifically, meron siyang mission na dapat niyang puntahan sa lugar ng Ninive, ang bawat isa rin. Eh, mayroong specific na calling ng Lord at mission dapat niyang gampanan at i-fulfill bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng ating Panginoon. You are the servant of the Most High God. Amen? And you are told by the Lord. Bawat isa sa atin, no, ay itinawag na Diyos at pinili niya, hindi lamang para pumunta rito sa loob ng Diyos at makinig ka sa habang panahon. No, you have the mission that you have to fulfill. Sabi nga ng ating kapatid na Sister Carol, no, at the age of 72, would you imagine? Gusto mo silang opposite yung kanyang nais. Pero, ito ang loob ng Diyos. There's no retirement sa ating Panginoon. Rest, there's no big deal ang pagbibigay ng niya. Pero yung habang buhay ka, no. Na mamamay ka, no. Because you have the responsibility, you have the calling that you have to fulfill. Sabi nga, sa ministeryo, there is no retirement. Gandang mensahe yun. Magandang paalala sa bawat isa sa atin. Whether you're kids, youth, nanay or tatay, ang bawat isa, merong calling na dapat fulfill. The second question na dapat nating sagutin, saan ka kinatawag ng Diyos? Amen po. Pero lagi mong tatandaan, ang sinabi ng Biblia, sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10. If you have your Bible, please open your Bible sa Romans chapter 10. Verse 17. Are you familiar with the text, mga kapatid? Romans chapter 10 verse 17. For faith comes from hearing, and hearing the word of God. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at pakikinig ng mabuting balita or salita ng Diyos. Tungkol kanino? Tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. I-atras natin ng konti. Kasi, before you fulfill yung pag-share ng gospel, verse 14 muna. Anong sabi sa verse 14? Patanong, paano naman silang tatawag? Paano naman silang tatawag? Sapagkat ang context kasi ay maliligtas ang lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus. Verse 14, paano naman silang tatawag kay Jesus kung hindi naman sila sumampalataya?
Paano naman sila sasampalataya kung wala silang mapapakinggan tungkol kanino? Tungkol kanino? Tungkol kanino? Hindi tungkol sa buhay mo. Hindi tungkol sa buhay ng kapitbahay mo. Kundi tungkol sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Klaro po ba? Tungkol sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, paano naman sila makakapakinig kung walang maangangaral? Ayan na. Nagsimula po sa sumampalataya. No? Walang sasampalataya kung wala silang pakinggan patungkol kay Jesus. At wala nga silang pakinggan kung walang magpapahayag, mangangaral. At paano ka naman makapangangaral kung ikaw naman ay hindi sinugo ng Diyos? Etong naganda. Tulad na nasa sulat. Okay, ganda ang pagmasdan. Ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Verse, that is in verse 15. Okay, ganda ang pagmasdan. Ang mga nagdadala ng mabuting balita. As you notice, mga kapatid, sa surroundings natin, maraming balita. Pero, yung iba, karamihan, hindi magagandang balita. Tuka niyo po, ang kagandahan, when we are used by the Lord, in sharing the word, in sharing the gospel, sabi niya, how good the feet of those who are bringing the gospel of Jesus Christ. Napakagandang pagmasdan ng mga nagdadala ng mabuting balita sa mga na papa at sila'y magkaroon ng kaligtasan. Do you run yun? Na-appreciate niyo po ba mga kapatid ang salitang iyan? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga libo-libong anghel, ang isang mananampalataya na nagdadala ng mabuting balita sa mga ligaw ang paniniwala at pananampalataya kay ganda sa Panginoon. Amen? Amen po? Kaya don't be ashamed of the gospel. Huwag natin igaya ang mabuting balita because it is the power of God unto salvation. First of all, to the Jews, then to the Gentiles. We have now the calling. And you have now to you need now to fulfill your calling. God has given us an example. Negative ang response niya, si Jonah. Instead na mag-obey, instead na i-fulfill yung Great Commission, what is the Great Commission? Hindi Hebrew na alam sa Jonah. Matthew 28, verse 18 to 20. Go and make disciples of all nations. Amen? Baptizing them in the name of what? Yuri? Again? No. Wala tayong magbabautismo sa pangalan natin. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. And teaching them. Pero tinuturuan, teaching them to what? Not to disobey, but to obey. All Christ commanded unto us. And promise ni Lord sa atin. The presence of the Lord is always present to us. Those who are brethren, fulfilling the Great Commission of the Lord, promise ni Lord sa atin, He will be with us until the end of this. Can we give a clap offering sa ating Panginoon? Amen po? Like Jonah, huwag na natin gayahin si Jonah. Si Jonah, opposite. Kasi nga, meron siyang personal na agenda sa kanyang sarili. Bagamat challenging iyon sa kanya, in the context ng kanyang kalagayan during that time, maaaring gina-justify niya yung kanyang reason, Lord, ito yung mga taong pumatay sa mga mahal ko sa buhay, tapos sila rin pangangaralan ko ng salita ng Diyos. Mas mabuti pa sa kanilang ma-destroy iba. But if God, dumating tayo, if God allowed na mangyari sa atin yun, sometimes nangyayari talaga, na ang hirap talagang puntahan, ang hirap mag-release ng pagpapatawad sa isang tao. Alam mo, inalimura ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, tapos pupuntahan mo sa isya ng gospel. But if that's the will of the Lord, walang excuse, walang mga ibang mga dahilan. Instead, we have to obey the Lord.
Amen po? We have to obey the Lord. Hindi maaaring sa atin napakadali na sabihin na yes Lord, we will obey you. Pero sa kahit kay Jonah, during his time, maaaring ito ay challenging sa buhay niya. And yet, ang Diyos may pamaparaan kung paano pa rin tayo masusunod ng Diyos. Amen po? Kaya nga, ang response natin, doon sa calling ng ating Panginoon, we have to obey and fulfill our mission. Amen po? Amen po ba, mga kapatid? Kaya katulad kung si Jonah sa lumang tipan, nag-refuse siya, pero ang challenge sa atin ngayon, on our generation, tanongin kita, ano ang reason mo? Mga dahilan mo by not fulfilling your calling to the Lord. Are you saying na napakabata mo ba para gamitin ka dito? Bakit? Nandiyan ang mga kabataan David. Basta ginamit sila ng ating Panginoon. Or you can say na, so, I am too much older na mo. So, baka naman, sa panahon nga natin yan, si Nanay Lita, gusto pang mag-aral ng Bible School. May dahilan pa ba kayo? Nandiyan sila, Sister Carol, na kung saan glory and honor sa buhay nila. No? Salamat sa Lord. Because they are blessings to our church. Na kung saan magsiset ng good example that age doesn't matter. Amen? Amen po kayo din? Sasabihin mo, marami kong inaasikaso, marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi naman hindrance yan. Dapat pa nga, yan ay inspiration mo para mas lalo mong mapulpil ang calling ni Lord para sa iyo. At basta ang number 1 natin, kailangan mong sundin, we have to seek first the kingdom of God and His righteousness. And promise the Lord, in all these things shall be added unto you. A prophet was called, but a prophet protested against his calling against them. Tinawag si Jonah, pero instead na pumunta ng Nineveh, opposite. Most of the time, hindi nga tayo katulad ni Jonah sa panahon niya. Pero yung attitude, most of the time, katulad rin tayo ng attitude ni Jonah. Inutusan tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos, meron tayong mission that we need to fulfill, and yet, ang ginagawa natin, mas sinusunod natin yung gusto natin. Yung lugar na kung saan we are all komportable, nakaupo, nakatingin sa akin. Pakuya-kuya ako. At sasabihin, mamaya-maya, matatapos na si Pastor na preaching kasi 11, mag-11 na. Uuwi na ako sa bahay. At iisipin na naman yan ang aming tanganin. No, kailangan natin yun. Pero may higit na kailangan tayo na dapat tututin sa buhay. You have the purpose. God is calling you and you have the purpose. Dapat tayo po ay mapulbil natin yung calling para sa kanya. Amen po! Ang next kong tanong is, are we willing to obey? Are we willing to fulfill our calling to God? Hello? Sabi nga ni Faith, ang faith ni Richard? So, yung faith ni wala ko na yun. Ito si Juby. Nung una pa siyang dinidisciple. Ngayon, umaalalay para mag-disciple. Ngayon, ang faith goal niya, pagdating ng 2025, siya naman ngayon ang magdi-disciple. Pwede ba natin palapakan ng Diyos? Glory to Lord! Ang sarap po na makita na ang church na mobilize. Ang church, ang sarap po makita na ang bawat mananampalataya ay napupuspos.
hindi ng kayabangan, hindi ng kung ano-ano mga material na bagay, no? Kundi napuspos ang bawat isa ng Santong Espiritu. And he is willing to be used by the Lord para sa ministry. Amen? Nakakatuwa na 5 buwan pa naman na mag-stay rito si Sister Garvin. Marami pa kayong mga testimony na pinagkukwentuhan namin, sharing time namin. Doon sa church na pinupuntahan niya, actually, paunahan ko na siya ng konti. 2 hours. 2 hours ka ba, Sister Garvin? Tapos, yung biyahe na yun tuloy-tuloy, walang traffic. Yung church na pupuntahan niya, talagang totally, maganda-ganda pa nga tayo rito. Kasi tayo na-transfer. Wala namang nasirang church. Wala pong nagsarang church. Hindi po nagsara ang phase 1. Ulitin ko hindi nagsara yun. Na-transfer lang. Pero nagpapatuloy pa rin. Because sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon, and the gate of hate shall not prevail. Walang hindi makakapanay gagawa ng kaaway sa mga iglesia itinayo ng ating Panginoon. Once ang iglesia ay itinatag ng ating Panginoon, walang tao, even si Satan can never destroy the church. Not a transfer, oo. Pero it can never be destroyed. Amen? Pangawakan natin lagi yung mga salita ng ating Panginoon. Yun lang ang pwede natin papangawakan. 2 hours, tuloy-tuloy na biyahe, pupunta doon para magamit ng ating Panginoon. Tayo, 2 hours. Na nakaupo diyan. Init na init. At nag-aapura na, sana isang ilang oras na lang matapos sa sinas. Amen? Para magamit tayo ng Diyos, make sure, mga kapatid, yung calling natin sa ating Panginoon. Pangalawa, pag hindi natin pinulpil yung calling natin sa Panginoon, katulad ni Jonah, katulad din sa panahon natin, there is always consequences. Do you believe on that? O tingnan niyo po, so chapter 1, verse 4 and 6. Ano yung unang naging consequences? Sa halip, verse 3, sa halip na sumunod, tingnan niyo po, sa halip na sumunod, ipinasya ng Jonas, natakasan si Yahweh. Nakatakas kaya si talaga sa Yahweh? O ikaw, sa mga oras na ito, nag-iisip ka ng ano mga dahilan. Anong dahilan na po pwede natin maging reason para takasan natin yung calling natin at saka yung mission natin sa Panginoon? No, wala. God is omnipresent. God is omnipotent. God knows everything. Omniscience. Amen po? He is all-knowing, all-powerful, all-present. So, meron ba kayong lugar na pwedeng pagtaguan sa presence ng Lord? Sabi nga kung saan, kung sa shore, nandun din ang presence niya. We cannot hide sa Panginoon. Amen po. Kaya napakalaga, sabi niya rito, bagamat gano'n na yung mentality ni Jonah, nagtungo pa rin siya si Jonah sa Hopa. Kasi plano niya talagang takasan ng Diyos. At doon, nakatagpo isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos, magbayad, hindi naman nagbayad, napamasahe. No? Hindi niya sinabi, ako pwede po ng Diyos, pwede po kung ano. Wala naman. Sumakay siya ng barko upang maglakbay kasama ng ibang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, inakala. Sabi mo kasi ang tabi, inakala. Marami sa atin, ganyan din ang assuming. Nakuha niyo po ba mga din? No. Yung mga word na yan, hindi yan makakalusot sa Diyos. Tatakas. Akala. Akala mo lang. Pero saan ka man pumunta, naroon din ang Diyos. Amin po mga din? Kaya sabi sa verse 4, ngunit na, tignan niyo yung consequences. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya halos mawasak na ang barko. Amen. Amen po ba din? Amen. And what happened? Sabi doon sa verse 5, dahil dito, labis na takot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. At least, sa ganung pagkakataon, nakatawag sila. Sometimes, ina-alert ng Lord yung mga nature, mga natural disaster.
para ma-realize ng tao that they need to come to the true and the living God. Amen? Amen po? Kung hindi man disaster, hindi man natural na calamities, ina-allow ng Lord sicknesses, karamdaman. Sometimes mga tao kasi na sagana na at they can afford everything, they can buy everything they want, nakakalimutan na nila ang Diyos. At karamihan, hindi lang talaga nakakalimutan. Yung iba talaga, kinalimutan talaga nila ang Diyos. Bakit? Kaya ko namang i-provide ang lahat ng aking kailangan personal. So, anong gagawin ng Diyos? He will allow na mag-suffer tayo by our ailments. Kaya may mga karamdaman, ina-allow na lang yun, para lalong mapalapit sa at magkaroon ng realization ng tao. Dito, bagyo. At dahil dito, mga kapatid, natakot ang mga tripulante, kaya sila natin tumawag sa salita ng Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang mga kagamiento para gumaan ang sakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palabag ng bagyo. Imagine mo talagang nandiyan ang kampante-kampante sa buhay. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano ba nagawa mo bang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kanya ang kamatayan. Sa tiyak na kamatayan. What are the consequences? Well, first of all, people are suffered with Jonah. Amen po, kapatid? We believe, mga kapatid, we are blessed by the Lord. And we are used by the Lord to become a channels of His blessings. Do you believe on that? Naniniwala po ba kayo na pinagpala tayo ng ating Panginoon? And madalas, ginagamit tayo ng Panginoon para maging channels of His blessings. Parang ayaw maging, sige magpapala, pero ayaw maging channel ng magpapala. Parang humihila pag ulitin mo ulit. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Madalas, ginagamit tayo ng Diyos para maging daluyan ng kanyang pagpapala. Maganda-ganda. Ibig sabihin, we are willing to become a channels of His blessing. Pero this time, opposite. Sa halip na maging pagpapala si Jonah, hindi. Naging, nag-suffer pa siya at kasama yung ibang mga kasama niya during that time. Because of what? Because he disobeyed the Lord. He refuses to. Kapatid, anong aral na gusto kong iwanan sa inyo? When we disobey our calling, and we are not yung urgency to fulfill our calling, mga kapatid, there is always consequences. Amen po? People are suffered. Sa verse 7 hanggang 9, nagkaroon na na-pinpoint kung sino yung may problema. Si Jonah. And then, ang kaganda naman kay Jonah, inaccept niya ito personally na siya yung may kasalanan. Bakit may bagyo? And he decided na itapon sa dagat. At nakita natin, mga kapatid, at the moment na itinapon si Jonah sa dagat, umayapa ang dagat. Sa chapter 2, mga kapatid, kainin na inutos, verse 17, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang bagwa ng isda. Nanatili siya doon ng 3 araw at 3 gabi. Doon sa bottom ng great fish, mga kapatid, ay nag-praise si John. So, he praised sincerely. And he was restored by God. Amen? There is always consequences every time we disobey. There is always blessings every time we obey the Lord. We have to choose to obey the Lord and be used by the Lord. Pagdating sa chapter 3, nag-preach si Jonah, one of the shortest preaching. Nasabi niya, nung nagdala siya
Sa mga taga-Ninive, magsisi na kayo. Tignan lang yung kasalanan sapagkat gugunawin ng Diyos ang Ninive. Pagkatapos nun, tapos na. He preached the message. But the good news is, ang bansang Nineveh nag-repent. Mula doon sa pinaki-king hanggang sa pinaki-aba. Nagbalik loob sa Diyos. At in-spare ng Lord ang buong bansa. Sinong ginamit ng Lord? Bagamat meron siyang pag-aanilangan na naipulpil ang calling, si John. Ginamit ng Diyos at buong bansa, hindi lang isang tao, buong bansa, ang bansa nila, buong gabay nito, mga tao nito, nabalik loob sa Diyos, nagsisi at na-espera ng bansa. Dahil sa ginamit si John sa bilang. We don't really know whether yan ay isang kaluluwa o isang barangay o isang bansa. Doesn't matter. Ang importante naman dito yung heart natin. Na willing to obey yung calling ng Lord at i-fulfill yung mission niya na inaatan sa ating bansa. Amen po? Kaya huwag tayong mainggit. Huwag tayong mahilig. Kung ang isang kapatid natin ginamit ng Lord sa napakaraming tao. Kasi yun yung calling niya. At ikaw naman ay ginamit ng Diyos para sa ilan. Ang mahalaga, both of you are being used by the Lord. Kasi at the end of the day, at the end of time, pagharap natin sa Panginoon, ang measurement hindi naman yung dami. Ano? Anong sabi ng Panginoon? Well done. Good and what? Faithful servant. Hindi ang paramihan. Hindi ang kukunti o marami. Ang basihan ng Diyos. Are we faithful? Are we faithful to sa ilan? O are we faithful sa marami? That is the measurement of Lord. Well done, good and faithful servant. Yamang na pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Sa mating ha? And enjoy you with you. Ano ko ba ba? Kaya ma-challenge sa atin as we end our message this morning. Ang challenge sa atin mga kapatid, una, don't run away from your call. Instead, fulfill your mission by rescuing the perishing. Amen po? Paliwanag ba mga kapatid? Huwag mong takbuhan ang iyong panawagan sa inyo. Meron kang kumpulin na inaatang sa iyo ng Diyos at dapat mong tupin. Maraming kaluluwa pa. Kung sigurong nalilita ka sa mabuhay, pwede naman buong Laguna. Kung nalilita ka sa buong Laguna, pwede naman buong Pilipinas. Kung ayaw mo ng buong Pilipinas, pwede ka naman gamitin ka sa mga ibang bansa bilang missionary na. And I am so glad and happy if this church, bagamat ito'y napakaliit sa ngayon na church, but you are used by the Lord. Cross-cultural, because that is the calling of the Lord to you. We are so happy and blessed. Amen? Kaya nga challenge sa atin, don't run away to your God. Fulfill your mission. Pangalawa, depart from what? Pride. Disobedient. Depart from what? Mga religious bigotry, narrow-minded, and selfish patriotism. Okay lang naman maging makabayan. Okay lang naman maging makabansa. Pero tandaan mo, ang goal ng Lord is to soul win. Amen po. Kaya masabi sa
kanyang mga salita. Yung sa paningin ng Diyos, yung pagsusunod mo, is not ganda sa paningin. Ang sabi doon, kapag may isang makasalanan, na nanumbalik sa Diyos, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, laksa lang ang kagalakan doon sa kanyang dahil sa isa. Sa palagay mo, isa lang ang kanyang gamitin ng Diyos para sa iyo. Maaaring sa ngayon, isa lang muna. Sa mga susunod na araw, 100 na. Ngayon, dami ng hindi nagkakasiyahan na grabe ang pista doon sa kalangitan. And used by the Lord. Kaya at the end of the day, sasabihin natin, ako'y lingkod lamang ng Diyos na nagtutupin ng aking Diyos. All glory and honor belongs to Him. Last but not the least, not run away from your call. Rescue the perishing. Depart from pride and any hindrances, bigotry, and selfish patriotism. Instead, do your job in spite of our imperfection. Amen? Amen ba ba that? Kahit na hindi naman ang puso ang tinitingnan natin. Hindi pa tayo perfect, but we are going to perfection. Amen po? And nobody's perfect. Amen? Ang church, ang bawat isa ay patuloy pa rin inaayos ng Diyos. Ang inyong pastor, ang bawat mananampalataya ay patuloy pa rin hinuhulog ng ating Panginoon. Kaya napakalaga, we have to fix our eyes on Jesus. The ultimate, the perfect. Morning po, all glory. Be the rescuer of those who are perished. For the Lord. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa buhay ni John. Nag-set ang example sa amin na hindi kami dapat personal agenda, excuses, hindi namin dapat ito i-entertain sa aming mga buhay. Instead, buong puso, buong pagmamahal namin, i-fulfill ang aming duty, ang aming call to you in fulfilling the Great Commission of the Lord. Bless each and every one of us. Lord, hindi kami maging pinid, maging mahid ang aming mga puso. Maraming mapapahamak. Pero ayon sa iyong pagtingin at kalooban, hindi mo nais na sila mapahamak. But you are giving them a chance. And that is an opportunity to us to share the gospel. Lord, sa mga oras po ito, fill us with your power. Fill us with the Holy Spirit. Hindi lang kami motivated, hindi lang inspired. Panginoon, sa halip, lagi mo kami puspusin ng Espiritu Santo. At naroon, Panginoon, ang aming kauhawan na tukdin ang iyong mga salita. Pangako mo sa amin, ikay kasama ka namin hanggang sa katapusan. To you all the praises, glory, and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Apo ay masabi. Amen. Amen. Ayan, na-bless po ba ang bawat isa? Amen. Talagang iba, every Sunday talaga yung Word of God na talagang nag-rema sa atin is talagang palalim ng palalim. Sabi na doon sa isa sa mga challenges natin is yung don't run on your call. Talagang need talaga natin i-fulfill yung kanyang Great Commission. So talagang, kung doon nga sa Acts, anong prayer na hinihingi nila sa Lord? Yung magkaroon sila ng boldness para i-share yung Word of God. So this is true with us. Mag-share tayo doon talaga yung prayer, panalangin natin kapag nag-share tayo ng Panginoon, yung boldness na i-share yung kabutihan ng Word sa bawat isa. So, naranasan ko din po talaga yun na talagang
sabi ko, kasi sa una talaga mahirap eh. Once na talagang na-umpisahan mo na yun, na mag-share ka talaga ng Word of God sa mga hindi mananampalataya. So, sa akin is talagang napaka-fulfilling na masarap sa pakiramdam na naibahagi mo yung salita ng Panginoon. So, ang kailangan lang talaga is mag-pray ka. Talagang nandun yung courage mo, boldness mo na mag-share ng Word of God. Kasi tutulungan ka naman talaga ng ang Holy Spirit naman ang bigay sa atin, ang magturo sa atin at pagbigay ng kaliwanagan ng lahat. So, amen po? At ayan po, tayo po dadako sa ating pagbibigay. At pangunahan po tayo ng Brother Romel sa prayer. Meron pa magbigay ng special number? Praise God. Tayo po ay itaas mo natin mga kamay at tayo mo tumayo para panalangin natin. At itong ating mga kamay dito sa box. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Lord sa araw na ito Lord. Minsan palagad, maraming salamat sa iyong mga sa iyong salita na aming narinig Lord. Naway ito'y magiging magagamit namin at ito'y magiging pumasok sa aming isip, sa aming puso palagad na magagamit namin Lord sa araw-araw namin. Lord, maraming salamat sa kalooban ito Lord. Bless mo ang bawat isa Lord. Bless mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga source of income Father God. Sa ngayon, itong salapin ito Lord ay magagamit sa kalalago ng isang parang Father God. Maraming salamat Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri ko sa salamat at pagkatila in Jesus' name. Give thanks. Announcement po. Yan, isang mapagpuli ay isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pupunta po muna tayo sa ating announcement. At bago po tayo welcome po muna natin si Sister Carol. Ready, birthday. Ay masaya. Ready? Birthday. Makasama kayo sa pagtulong sa ating pamilya. Welcome po sa YJCMC. Mabuhay. So meron pa po tayong kapatiran doon sa atin sa Lakeside at mamaya po ay after po ng ating gawain dito meron po kasi. So ayan. Patapos na po yung ating month of January. Tayo ay nasa third week na po. Wow. Parang kailan lang po tayo nag January 1 at ngayon ay patapos na siya. So ano pa po kayo ating mga kailangang malaman? Yung ating pong next gawain natin, meron po tayong prayer and fasting this coming January 26. So, ano na po yung sa Sunday? So, we're ready. Meron naman po tayong choices kung tayo ay sa gabi or sa tanghali. So, basta yung maglaan po tayo ng isang araw para po sa ating prayer and fasting. So, po yun, Mabuhay, Kalamba, at saka ang Lakeside, o YJCMC. So, magkaisa po tayo, syempre,
ang pinaka-main ano po natin doon ay mas maglaan tayo ng time na manalangin sa ating Panginoon. At yan, ihanda din po natin yung ating mga sarili, siyempre physical, siyempre kasama po yung ating budgeting pagdating po ng ating February. Ano po ang meron? Meron po tayong tinatawag na Couples Day. So, pag-uusapan po natin yun, kung saan natin yung gagawin. So, meron na pong na pagpipilian, pero wala pa po yung pinaka-confirmation. So, tayo naman kasi madalas pinag-uusapan natin yun. So, magkakaroon na lang tayo ng final po na pag-uusap po dun sa bagay na yun. So, yung ating mga Bible study, Kuya Jay, nasa na po yung announcement na, no? So, every Saturday, meron po tayong Bible study ng mga young people at ng mga children sa umaga, sa pangunguna po ni Teacher Weng, alas 9 hanggang alas 10 o alas 12 ng tanghali. So, syempre, pagdating po ng alas 12, meron tayong Global Life. Pwede po kasi kayong mag-sit-in doon sa Global Life. Kung gusto po ninyo at wala kayong ginagawa, meron po kayong time, pwede po kayong mag-sit-in yan. So, after po nun, before po kasi meron tayo after ng klase ng Global Life, meron po tayo tinatawag na prayer meeting. Ang nangyayari lang po kasi medyo nakakain talaga yung oras. So, minsan prayer na lang or minsan mas nakukontinue po yung yung time para po mag-spend doon sa klase kasi kailangan po talagang habulin yung kanilang klase. Nagkakaroon po tayo ng immediate follow-up sa GC kung tayo po ay may prayer meeting o wala. So, ano pa nga ba? Siyempre yung ating Bible study po sa phase 1, sa pangunguna po ni Teacher Weng, ni Pastor, at saka po yung ating pinakabago, si Sister Juby. So, yan, samahan po natin sila ipag-pray. Hindi rin po kasi biro yung ganyang Then, yan. May mga kapatiran po, may nakalimutan pa ba tayo na? So, yan. Meron po tayo mga kapatiran na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng January. Batiin po natin sila at sama-sama po natin sila na ipanalangin. Panuorin po natin yung ginawa ni Kuya Jay. So, sa mga may kaarawan, binabati po namin kayo ng isang maligaya at mapagpalang kaarawan sa inyo. So, Kuya Jay? So, habang hinihintay natin, yan. Ito yung ating mga kapatiran na nag-celebrate na. Si Pastor Joel, January. Nasa po natin siya sa ating side. At si Brother Romel, nagdiwag po siya ng karawat kahapon. So, happy birthday. At si Sister Carol, this coming 23. So, happy birthday. At syempre si Tatay Boy. So, yan. Blessed happy birthday po sa bawat isa sa inyo. So, yan po ang celebrant natin ng January. So, meron po tayo nakalimutan. Yung nag-celebrate ng birthday ng January, wala naman na po So, yun po ang ating further announcement. Siyempre, like and share niyo rin po yung ating YouTube account, Facebook account, at isubscribe po natin yun. Then, sa pamamagitan po niyan, makakatulong po tayo kasi we spread the gospel. So, gamitin po natin yan na i-share. Kung na po tayo naman po lahat ay tumayo at tayo ay magtapos na sa ating gawain. At tinatawagan ko po yung ating mag-closing prayer. Tumayo po ay tumayo. Hallelujah. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos na ng aming gawain sa oras na ito ulit. God,
Hallelujah. At ganun din, Panginoon, ang aming naririnig, Panginoon. Ay saan, Panginoon, ay tuloy mo sa aming puso at isipan, O Lord God. Hindi na sa pakikinig, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay may share namin, Panginoon, sa aming mga kapatiran ko, Panginoon. Alam ko, O Lord God, ay sa ngayon, Panginoon, ay marami pa rin naglalamig po sa inyong gawain, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. At gano'n din, Panginoon, dinanalangin ko, Lord God, ang mga kapatid ko na nandito sa loob po ng church, O Lord God. Kung paano mo sila po, Panginoon, dinala dito, ingatan mo rin po, Panginoon, sa kanila, pagbalik sa kanila, paligsahan ng Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, at pinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na magpuri po sa salamat sa aming pangalan ng iyong anak na si Jesus. The Lord bless you. May the Lord keep His face upon you. May your growth, may you always experience what of life is, and enjoy in life in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. All of us will say Amen and Amen. Higit sa lahat sa YouTube. Yes, Lord.